Sa bansang China, kung isa kang korap na opisyal, matik death penalty ang bagsak mo. Sa Singapore naman, kahit minister ka pa, kung nagnakaw ka, ikukulong ka hanggang sa pagtanda mo at uubusin ang pera mo sa bangko. Samantalang sa United Kingdom naman, kahit CEO ka pa, yung multa na ipapataw sa'yo, unlimited. Ito ang mga bagay na ginagawa ng ibang bansa sa mga korap. Kaya naman ang tanong, kung kaya nila, bakit parang hindi natin magawa-gawa dito sa Pinas? Ayon sa isang article ng Rappler, ilang bansa ang gumagamit ng death penalty laban sa matinding korupsyon. Ang isang halimbawa ay yung nangyari sa China noon. Si Zhu Maiyong, dating vice mayor ng Hangzhou, at Jiang Renji, dating vice mayor ng Zhou, ay binitay matapos ma-reject ang kanilang mga apela. Ayon sa mga opisyal, si Zhu at Jiang ay nangulimbat at tumanggap ng suhol na halos 300 million yuan o katumbas ng 2.4 billion pesos. Sa Vietnam at Indonesia naman, may mga kasong death penalty din para sa mga large-scale graft. Ano ang epekto ng ganitong parusa? Malinaw ang mensahe ng gobyerno. Masisira ang buhay mo kung mangungurap ka. Pero may tanong dito, effective ba talaga ang parusang death penalty? Kung bulok naman ang justice system ng isang bansa? Mamaya pag-uusapan natin yan. Kung applicable bang death penalty sa Pilipinas? Doon naman sa bansang Singapore, wala silang sinasanto. Kasi kung may perfect example na bansa na zero tolerance, Singapore na yon. May agency pa nga sila na tinawag nilang CPIB o Corrupt Practices Investigation Bureau na pwedeng mag-imbestiga kahit sino. Mapa-official man yan, businessman, minister, nako, walang VIP exemption. Yung mga parusa na nasa Singapore, fine na 100,000 Singaporean dollars or 4.3 million pesos. Then up to 5 years na kulong. Tapos, kung tumakbo ka naman sa ibang bansa, nako, hahabulin ka pa rin nila. Ang naging resulta nito, ang Singapore ang naging least corrupt country sa buong Asia. Sa UK naman, meron silang tinatawag na Bribery Act of 2010. Sobrang higpit nito. Up to 10 years in prison, unlimited fines sa tao at kumpanya. Ang naging resulta ng batas na ito, lahat ng multinational companies na may UK link, kailangan ng anti-bribery systems. Tapos, dapat yung negosyo mo transparent. Okay, gets. Malupit ang mga parusa ng ibang bansa sa mga corrupt officials nila. Eh dito kaya sa atin sa Pinas, anong meron tayo? Well, meron naman tayong anti-graft law, ang RA 3019. Meron din tayong revised penal code bribery laws, tapos nandyan pang Office of the Ombudsman na sinamahan pa ng Sandigan Bayan Court. Pero anong problema? Ayon sa mga analyst, napakabagal ng kaso sa atin. Minsan, umaabot ng 5 to 15 years. Tapos, may mga untouchables pa. Alam mo naman yung hinatulan ng guilty, tapos hindi makulong-kulong. Maliban dyan, yung sinasagawang public bidding at procurement sa ating gobyerno, madalas may anomalya. And then, yung trust level ng tao dito sobrang baba. Kaya naman marami ang nagsasabi na dapat may death penalty na sa mga corrupt sa Pilipinas. Kung iisipin mo, parang fair nga. Pera yan ng tao. Pera yan ng bayan. Bakit hindi bigyan ng mabigat na parusa? Pero ito ang real talk. Kung bulok ang justice system natin, delikado ang death penalty. Kasi isipin mo, kung mahirap ka, mabilis kang kasuhan. Kung mayaman ka, may abogado, may koneksyon, nako, pwede mong i-delay yung kaso mo. At kung hindi pantay ang hustisya, sino ang unang tatamaan nito? Hindi ang mga pinakakurap, kundi ang mga pinakamahirap at pinakamahihina. At dahil nga bulok ang justice system natin dito sa Pilipinas, baka yung mapatawan pa ng death penalty ay yung mga inosenteng tao pa. Kaya naman kung ako ang tatanungin, bago ipasa ang death penalty, ayusin muna ang justice system natin dito. Alam mo ba na ang makakita ng talaba na may natural na perlas ay kasing swerte ng panalo sa loto? Sa katunayan, napakabihira ng mga natural na perlas, kaya naman nakabuo ang mga tao ng espesyal na paraan na tinatawag na pearl cultivation para tulungan ang mga talaba na gumawa ng perlas ng kusa. Sa prosesong ito, ipinapasok ng maingat ang isang maliit na butil o nucleus sa loob ng shell ng talaba. Akala ng talaba ito ay isang nakakairitang bagay, kaya nagsisimula itong maglabas ng mga patong ng kumikislap na nakre upang balutin ang butil. Sa loob ng 1 hanggang 3 taon, unti-unting nabubuo ang maraming patong hanggang sa maging isang buo, makintab at mahalagang perlas. Dahil sa kontroladong paraan ng pag-aalaga na ito, nagagawa na ngayon ng mga tao na mag-produce ng mga perlas ng mas mabilis habang napapanatili pa rin ang likas na ganda at kinang ng mga ito.
Bakit parang ayaw ng kuneho na ito sa pagkain? Kapag dinadala ng amo niya, tinutulak o hinihila niya palayo, parang galit o mainit ang ulo. Pero hindi siya nagiging pasaway ng sadya. Ang totoo, sobrang OC, obsessive-compulsive ng mga kuneho at malakas ang pakiramdam nila sa kanilang teritoryo. Para sa kanila, bawal ang kahit anong hindi pamilyar sa lugar nilang pahingahan. Kapag may nilagay kang laruan o bagong bagay sa loob ng kulungan, agad nila itong kakagatin at ilalabas gamit ang bibig nila. Pero kung pagkain sa labas ng kulungan, ayos lang. Sa loob, hindi pwede. Kahit sa ligaw na kalikasan, natural sa mga kuneho na panatilihing malinis at maayos ang kanilang pugad. Kaya kapag alaga silang kuneho, dala pa rin nila ang ugaling iyon. Palagi nilang inaayos o nire-rearrange ang mga bagay hanggang maging kontento sila. Kaya kapag nakikita mong takbo sila ng takbo habang may bitbit na kung ano-ano, hindi lang iyon paglalaro. Inaayos nila ang teritoryo nila ayon sa sarili nilang mga patakaran. Minsan kapag naiinis o nagagalit, tatapakan nila ng malakas ang likod na paa nila ng ilang beses habang nakatayo at bahagyang magkahiwalay ang mga tenga, senyales iyon ng galit. Nakakatuwa rin dahil ang buntot ng kuneho na parang maliit na bilog na bola ay mas mahaba pala at kayang gumalaw o magwiggle. Sobrang cute tingnan. Ako at ang kaibigan kong si Brooke ay nakaisip ng isang ideyang maaaring kumita ng $1,000,000. Bumili ng mga abandonadong bahay, ayusin ang mga ito at ibenta ng 10 beses ang presyo. Simple, di ba? Pagkatapos nakakita kami ng isang bahay sa probinsya na nakalistang $5,000 lang. Ang mura. Halos hindi ka panipaniwala, baka scam, pero kailangan naming makita mismo. Pagdating namin doon, nagulat kami. Ang bahay ay mukhang pwedeng umabot ng daan-daang libo ang halaga kapag na-renovate. Kaya walang pag-aalinlangan, binili namin ito kinabukasan. Pagbalik namin dala ang mga panglinis, halos himatayin ako pagpasok. Puno mula sahig hanggang kisame ng basura ang bahay. Ngumiti lang ang kaibigan ko at sinabing, "Tibayan mo, magiging milyonaryo tayo." Kaya nagsuot kami ng protective suits, kinuha ang mga trash bags at nagsimulang maglinis. Ang dating nakatira roon ay parang profesional na tagapagtambak ng basura. Pagsapit ng 3 araw, bumalik kami dala ang mga kagamitan at walis, handang ayusin ang bakuran. Pero grabe, sobra ang dami ng kalat, damo at napabayaan na sulok. Ang plano namin, ayusin muna ang bakuran bago ang loob ng bahay. Nang matapos ang araw, sumakit ang bawat kalamnan ko, halos hindi na ako makatayo. Bukas ay ika-4 na araw, sisimulan na namin ang pinakamahalagang bahagi, ang pagre-renovate ng bahay at pagbebenta nito. Sa wakas, inaayos na namin ang bangungot na ito para maging pangarap. Kung magiging tagumpay o hindi, malalaman namin bukas. Kita-kits doon!